Kung nag-uulam po ng manok o mga hipon, isda, nangangati po magdamag, hindi mapakali, kamot ng kamot. Pinakaluho na ng magkapatid ang maligo, ang maglaro sa tubig. Nakakapagpaginhawa ang tubig sa kanilang balat ayon kay Mang Alex. Pansamantalay, nakakapagpahinga ang mga bata sa labis na pangangati. Solusyon nyo yung palagi yung pinapaliguan sila. Oo. Pagka ho pinapaliguan, gumiginawa ho talaga. Oo, talagang lalambot din itong mga balat mo. Ganoon na lamang ang paghinagpis ng mga magulang nila sa tuwing pagmamasdan ang kanilang 3 anak. Unang linggo nitong buwan ng Setyembre nang magsadya ko sa baryo ng Bumagkat sa bayan ng Tayum, Abra. Inabutan ko ang aking pakay sa munting kubong ito, ang mag-inang Aling Rowena at ang kanyang mga anak na sina Wendy at Cindy. May di pangkaraniwang sakit sa balat ang magkapatid. Si Wendy ay 5 taong gulang, samantalang si Cindy ay magdadalawang taon pa lang. Ang sakit sa balat ng mga bata ay hindi basta dumapo sa mga ito ayon kay Aling Rowena. Ganito na daw sila sa pulpa ng kanilang kapanganakan. Madalas nakamutin ang halos lahat ng parte ng kanilang katawan at habang kinakamot, lalo daw tumitindi ang pangangati. Minsan, lalo pang lumalala kapag nakakakain ng mga bata ng malalansa ayon sa kanilang ina. Kung nag-uulam po ng manok o mga hipon, isda, nangangati po magdamag, hindi mapakali, kamot ng kamot. Paghahayupa ng hanap buhay ng ama ng tahanan na si Mang Alex. Ang mga inaani sa bukirin ang siya namang iniluluwas ni Aling Rowena sa palengke ng Kapitolyo ng Abra sa Bangged para ipagbili. Ay kung tag-araw talagang matutuyo itong balat nila, parang balat ng yung lechon na baboy. May kakatuwang paniwala si Aling Rowena kung bakit nagkaganito ang kanyang mga anak. Una daw ay mga pamahiin nung siya pa'y nagbubuntis sa mga ito. Kasi nung ipinaglihi ko po ito, basta ang gusto kong ulam mo yung bangus, hindi ko kinakaliskisan. Basta alisin ko na yung ulo, ulamin ko yung buntot. Yun ang siga ko kaya ihiaw ko. Hindi ko aalisin yung kaliskis. Basta yun na lang gusto kong ulam noon. Dito ho sa 2 anak nyo, ganun ho nung ipinagbubuntis nyo. Opo. So nung ipinanganak nyo ho ito, itong 2 huling anak nyo po at nakikita nyo ganito po yung mga balat nila, iniuugnay nyo na posibleng dahil naglihi kayo sa bangos. Opo. Bakit ho nyo naiugnay sa bangos? Kasi yun pong sabi nila paglabas ng batang ito. Kasi yan ang hilig-hilig mag-ulam noon ng bangos, yun ang sinasabi ng mga tao noon. Mistula daw kaliskis ng bangos ang mga balat ng bata. Gayon din ang mga matang mulagat na waring sa naturang isda din inihahalin tulad. Ganyan lang oh, sige pikit na. Kidom. Sige nga, pikit. Kidom katakitaan ka ng doktor na. Doktor ka. Kidom ka katam dyan ang kidom. Yung ikurap mo, ikurap mo. Kidom ka man. Hindi niya hindi niya ho maipikit. So, ibig sabihin, kahit gustuhin niyang matulog, hindi ho talagang maipikit yung... Hindi po. May kwentong napaka-personal ang mag-asawa na ipinagkatiwala sa akin ni Aling Rowena. Hindi napigilang maging emosyonal ng ina nang isalaysay niya ang mga tungkol dito. Ito daw ang napala ko dahil pinatulang ko yung pinsan ko. Hindi ko naman sana papatulan po yung pinsan ko pero taon talaga ako sa problema noon. Kasi nagbabae yung asawa ko. Hindi niyo ho unang asawa si tatay? Hindi po. Pero kahit alam niyo hong mag-first cousin kayo, Gawa na rin po ng tukso, kaya siguro na tsaka malaki ang problema ko po noon. kay tatay ho kayo tumakbo. Opo. Hindi na itinago ni Aling Rowena sa akin at kanyang ipinagtapat na magpinsan sila ni Mang Alex. Ang ina ni Aling Rowena at ama ni Mang Alex ay magkapatid. Hindi kasal sina Aling Rowena at Mang Alex. May unang asawa si Aling Rowena. 2 ang nauna niyang mga anak dito. Samantalang si Mang Alex ay binata naman na magsama sila. Naniniwala kayo tayo na posibleng may kinalaman dahil magpinsan po kayo ni nanay?
Naniniwala kayo naka-apekto yun dito sa dalawang bata? Hindi naman yata. Marami naman nag-anong ganyan. Mhm. At saka yung nanay niya, at saka yung tatay ko, hindi naman talagang, kung tutusin mo, hindi naman buong magkapatid. Iba naman Magkapatid lang po sa nanay. Magkapatid lang po sa nanay. Oo. Mhm. Pinakaluho na ng magkapatid ang maligo, ang maglaro sa tubig. Nakakapagpaginhawa ang tubig sa kanilang balat ayon kay Mang Alex. Pansamantalay, nakakapagpahinga ang mga bata sa labis na pangangati. Mhm. Solusyon nyo yung palagi yung pinapaliguan sila. Oo. Pagka ho pinapaliguan, gumiginawa ho talaga. Oo, talagang lalambot din itong mga balat nila. At matapos maligo, kasunod ang pagpapahid ng kung ano-anong solusyon sa balat ng mga bata. Kung wala kasi may pahid, pag biyak-biyak niya, Talagang nahihirapan. oo, talaga mahihirapan sila. Kaya nga mag-ano na lang kami. Hindi ho makukuha kahit paligo lang, kahit walang ipahid. Ay, hindi. Hindi makukuha sa paligo lang. Pag ano po, tag-ulan, medyo hindi nagaano yung mga balat nila dahil malamig nga. Pero pag sa tag-araw talagang ang papangit ng mga balat nila, Nagkukulay. itim po. Anong ngingitim po? Parang bang yung bang balat ng lechon ng baboy, ganun na matigas. Mhm. So kapag tagaraw, hirap na hirap din sila. Opo. So paano nyo sinusolusyonan po? Yun na lang, apply na lang ng petroleum jelly. Sa Bumagkat Elementary School ko naman nakilala ang panganay na anak ni Mang Alex at Aling Rowena na si Sheila. Grade 2 na ang bata. Di tulad ng dalawang nakababatang kapatid, normal si Sheila. Walang karamdaman sa balat. Anong gusto mo para sa kanila? Bigyan ko pagkain sila. Gusto mo mabigyan ng pagkain? Bukod sa pagkain, ano pa yung gusto mo? Yung pag lumaki sila, katulad mo, nakakapag-aral. Gusto mo rin ba makapag-aral sila? Opo. Minsang nadala na daw na mag-asawa ang mga bata sa Maynila para mapag-alaman kung ano talaga ang karamdaman ng mga ito para malunasan. Hindi din naging malinaw sa kanila ang mga sinabi noon ng doktor. Bumalik sila sa Abra na walang naiuwing pag-asa na gagaling ang kanilang mga anak. Parang hindi ko gaanong maliwanag eh. Ano sabi nila sa inyo? Basta ang sinabi lang habang nagmamatured sila, natatanggal din yan. Basta alalayan lang ninyo ng mga gamot, sabing ganon. So anong posibleng dahilan daw? Ba't nagkaroon kayo ng ganyang anak na dalawa? Anong sabi ng doktor? Eh, wala naman pong sinabi. Basta ang sinabi lang, baka naman daw sa mga nono namin. Higit na malala ang kalagayan ni Aileen Zapatero, 2 taong gulang. Mistulang nasunog ang balat ng bata. Higit na nakamulagat ang mga mata nito. Malaki ang pagkakatulad ni Aileen sa kondisyon ni Wendy at Cindy. Ibang kaso pa ang kay Aileen. Hindi nito kamag-anak sina Wendy at Cindy. Inilapit sa akin ng mga militar sa Tayom ang kaso ni Aileen. Lumapit daw sa kanila si Aling Ami nang malamang nasa Abra kami para maipanawagan ang kalagayan ng kanyang anak. Pangilang anak niyo po si Aileen? Pang-apat. Pang-apat? Opo. Yung tatlong naunang anak niyo? Normal naman po. Normal naman. Opo. Sa tingin niyo, anong dahilan kaya nagkaganyan po yung katayuan niya, yung balat niya? Wala naman. Hindi daw naniniwala sa konsepto ng napaglihian si Aling Ami kung bakit nagkaganito ang kanyang bunso. May mga nagtatanong kung ano pinaglihan pero talagang hindi ko alam kahit na tutukan ako ng baril basta sabihin ko yung pinaglihan ko, hindi ko alam. Wala ka talaga matandaan? Wala akong matandaan. Anong kinahiligan Basta't mo normal. kainin nung Wala pinagbubuntis naman mo? po. Wala naman. Wala ka namang kinahiligan? Wala. Saka yung mga comics, sabi nila, baka nagbabasa ka sa mga comics. Yung mga katatakutan? Oho, hindi naman. Wala kang Wala. binasang katatakutan habang pinagbubuntis siya? Oo. Naipatingin na rin naman ni Aling Ami sa doktor ang kanyang anak. Hindi nga lamang sa Maynila kundi sa Abra lamang daw. Ano ba sabi ng doktor? Ano daw yung kalagayan niyang yan? Eh wala naman daw, sabi nila, basta a-applyan na lang daw ng ointment dahil wala na daw pag-asang mag-iba yung balat. Talagang ganyan na lang daw habang buhay.
Ipinaglihi nga kaya sa bangus ang tatlong anak ni na Ricardo at Rowena? Alamin po natin sa pagbabalik ng Brigada 7.